Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang Battle of the Beast Arc Finale, kung saan nakuha na ng ating idol na si Mamoru Takamura ang WBA middleweight belt ni Richard Bison. Ngayon naman, pakikwentuhan natin ang Seeking Heights Arc, ang kanya-kanyang goal ng mga idol natin. Sa rooftop ng Kamogawa Boxing Gym, pinag-usapan nila Ippo kung gaano kaangas ang naging laban ni Takamura kay Bison. At sunod nga nilang napansin ang sandamakmak na reporters na naghihintay kay Takamura na bumalik sa gym, dahil nga hindi ito nakapagbigay ng mga komento pagkatapos ng laban. Dumating na si Takamura habang nakasuot at may bitbit na mga box, at sinabi nito sa reporters na obvious naman ang mga nangyari after ng laban. Tinawag ako ng cabinet office at gusto nila akong bigyan ng People's Honor Award. Sila Ippo at ang mga reporters ay sabay-sabay na nagulat at hindi makapaniwala sa balitang iyon. Kaya naman pumunta agad sila Kimura sa office ni Kamogawa para i-confirm ang balitang iyon. At sa office, dito na nga sinabi ni Tanda na totoo nga ang balita. Nang i-congrats nila Ippo ang world champion, sinabi nito na hindi nga dapat niya yun tatanggapin dahil may pakilang siya sa mga world champion belts. Ngunit nang makita niya kung gaano kasaya si Kamogawa, nagbago ang isip nito. Matapos yun, tinanong ni Kimura kung ano ang laman ng mga box na dala nito. Binuksan agad ito ni Takamura at dito na natin nakita na lalagyan pala ito ng kanyang mga world champion belts. Sunod nitong sinabi kay Kamogawa na kulang pa ang mga belt na yon at dadagdagan niya pa ito. Nang palis na si Takamura para ipacheck ang kanyang mga binti sa doktor, sinabi ni Kamogawa na, "Good job ka sa ngayon, maganda ang ginawa mo." Habang tinitignan nito si Takamura palis, na-imagine ni Tanda kung ano kaya ang mangyayari kay Takamura kung sakaling hindi ito naging boksingero. At naisip nito kung gaano kagaling ang para niya ng anak na si Takamura. Pumunta na si Takamura sa Yamaguchi Chiropractic kung saan pinatingin nito ang kanyang binti. Nakita ni Dr. Yamaguchi na nasa pangit na kondisyon ang buto nito sa talampakan, pati na rin ang mga binti nito. Habang ine-examine, may naramdaman na malambot si Takamura at sunod nating nakita na yun pala ang kukumelo ni Dr. Yamaguchi. Sabi naman nito na normal naman na nangyayari yun at sunod na pinahirap si Takamura para i-check ang kabilang binti. Nang humarap ito, tila may tumusok sa braso ni Dr. Yamaguchi at sunod na sinabi ng champion na natusok ka siguro ng matigas na bagay, no? Huwag ka magalala, nangyayari to palagi. Siguro, nagulat ka, no? Yan ang Junjun ng isang Unified World Champion. Nang walang reaction si Dr. Yamaguchi, akala ni Takamura na speechless ito at gusto ang kanyang nakikita. Pero biglang sinabi ni Yamaguchi na si Ippo nga ay palaging pumupunta sa kanyang klinik. Mabilis na nawala ang ngiti sa mukha ni Takamura at tinalunan nito si Yamaguchi sa galit. Subalit madaling hinagis nito si Takamura papalabas ng klinik habang nakabrief. At dito natin nalaman sa ating idol na ito pala ang pinakamagaling na babae sa judo sa Japan. Habang nagro-roadwork sila Ippo at Itagaki, pinag-uusapan nila na may sumusunod ng mga reporter kay Takamura. At plano na lang i-inform siya tungkol dito. Nang biglang hinabol sila ni Takamura na para bang si Sadako na habang nakabrief. Sa Kamogawa Boxing Gym, tumawag ang cabinet office para sabihin na nagbago ang isip nila at hindi na bibigyan ng People's Honor Award si Takamura. Naikinagulat ni Yagi at hindi nito alam kung bakit nagbago ang isip ng cabinet office. Sa monthly boxing fan, nadismaya ang mga staff nang marinig nito na binawi na ang People's Honor Award ni Takamura. Nireveal ni Mari sa mga staff ang pinadalang challenge ni Sendo kay Bill para kay Alfredo. Pero nang interview ni Mari si Bill, sinabi nito na hindi niya may-meet si Alfredo sa Mexico dahil hindi naman siya ang trainer nito. Sa tingin naman ni Mari, siguradong gagawa ng paraan si Sendo para matuloy ang laban na yon. Sabi ni Fuji na ang magiging istorya pa rin talaga sa featherweight division sa Japan ay kung sino ang magiging unang world champion. Naniniwala naman si Fuji at ang ibang mga staff na si Sendo or Miyata ang unang magiging world champion dahil kakagaling lang sa talo ni Ippo. Kinabukasan, habang nagro-rollwork sila Ippo, pinag-usapan nila kung hanggang saan kaya ang mararating ng karir ni Takamura. At sunod ding napaisip si Kimura kung gaano kalayo ang mararating nila sa boxer. Sinabi ni Itagaki na kailangan itong makuha muli ang JBC Featherweight belt kay Imai
Ang goal naman ni Aoki ay ang makabawi kay Iga. Si Kimura naman ay nagchichill lang at kung magkaroon ng tsansa na makuha ang belt, edi goods. Sabi naman ni Ippo na pagkatapos itong mapanood ang kanilang laban ni Alfredo, na pagdesisyonan nitong gagawin niya ang kanyang best. Dahil na makita nito ang mga laban nila Sendo, Mashiba at Takamura, na-realize nito na kung mag-i-aim ka sa world champion, kailangan mong isacrifice ang pagiging normal na tao. Kaya gusto niyang makita kung gaano siya makakalapit at kung hanggang saan ang kanyang makakaya. Pinag-usapan nila Aoki, Kimura at Tagaki na si Ippo nga ay may mga katangian para maging isang world champion. Pero ang mindset na maging isang halimo ay parang malabo mangyari. Dahil nagiging mabangis lang ito kapag sinaktan o binastos ang malalapit na tao sa kanya. At sunod na napaisip si Tagaki kung ano ang dapat mangyari para mabago ang ugali ni Ippo na ganun. Sa Kamogawa Boxing Gym, nakita natin ang pursigido nagtitraining na si Ippo sa sandbag. Dahil sa tindi ng training na nakikita ng mga gymmates nito, tinanong siya ni Aoki kung nagmamadali ba itong bumalik sa loob ng ring. At sunod na kinamusta ni Kimura dahil parang nag-aalala ito. Sabi naman ni Ippo na okay lang siya at bawal siya magmadali dahil wala si Kamogawa doon. Nabanggit ni Aoki na kada pagkatapos nga ng big match ay sabay na nawawala itong si Takamura at Kamogawa. Biglang dumating si Yagi at binigay nito ang 2 ticket kay Ippo na request daw nito. In-explain ni Ippo na hindi siya makikipag-date kay Kumi at merong nakiusap sa kanya na kuhanin ang ticket na iyon. Mabilis na tumakbo papuntang Korakuen Hall si Ippo. Dito na natin nakita na si Sendo pa lang nakiusap sa kanya na kumuha ng ticket. Sabi ni Sendo na excited na nga siya sa main event dahil may chance na iyon daw ang kanyang next na makakalaban. At sunod nating nakita ang poster ng laban kung saan ang ating idol na si Miyata Ichiro pala ang lalaban sa main event na yon. Sinabi ng Naniwa Tiger na ang fastest way nga daw para sa isang world title shot ay pabagsakin si Miyata or Alfredo. At dahil sa pagkatalo ni Ippo, nagbago na kaunti ang kanyang plano. Sunod nitong sinabi sa ating bida na tapos na siyang hintayin nito, kaya naman mauuna na siya. Tinanong ni Sendo si Ippo kung may comeback match ba itong naka-schedule. At sunod na tinanong kung bakit mukha itong nag-aalala. Napaisip si Ippo dahil sunod-sunod na tinatanong ng mga tao kung bakit mukha siya nag-aalala. Biglaan itong naalala kung saan hindi siya makagawa ng simpleng straight line sa bahay nila Umizawa. Na magsimula ang 7th OPBF Featherweight title defense ni Miyata laban kay Luisito Iko, nakita natin ang isang agresibong Miyata na pinupuntirya ang depensa ni Iko gamit ang left and right combination. Sumigaw si Sendo mula sa audience kay Iko na tigilan ang pagdepensa at pugbugin itong si Miyata. Kaya naman napatanong si Ippo kung sino ba talaga ang kinakampihan nito. Nang magpakawalang left jab si Iko, madaling kinador ito ni Miyata gamit ang kanyang sariling kaliwang suntok na nagpabagsak kay Iko at sunod na mabilisang tinigil ng referee ang laban. Sabi ni Sendo na sobrang swabe nga ng counter na yun ni Miyata. Si Ippo naman ay mangang-manga sa kanyang nakita. Nang paalis na si Miyata sa ring, sinabihan siya ng tatay niya na kausapin ang interviewer. Nagbigay si Miyata ng mga maikli at walang kwentang sagot doon nang tanongin ito kung ano ang tingin niya sa kanyang nakalaban at kung may plano ba siya in the future. Akala nga ni Sendo magagalit ang mga audience dahil sa mga sagot nito. Subalit satisfied at nasiya ng mga manonood sa mga sagot ni Miyata na ikinagulat ni Sendo. Pinagalitan ni Miyata Sr. si Ichiro dahil sa naging attitude nito sa interview. Pero sabi naman ni Ichiro sa isip niya na wala siyang paki doon. Matapos yun, dahil nga natanggal ang bad din siya kamao ni Sendo habang pinapanood ng laban, pumunta ito sa venue doctor para ipayos ito doon. At nakiusap kay Ippo na hintayin siya sa labas ng venue kasama ang kanyang dating middle school teacher. Sa labas ng venue, hinanap ni Ippo ang middle school teacher ni Sendo. Ngunit mas nauna siyang nakita nito kung saan nakilala siya bilang boksingirong tumalo sa dati niyang estudyante. Habang inintay nila si Sendo, nabanggit ng teacher kay Ippo na dati nag-aalala siya sa future ni Sendo noong teacher pa siya nito dahil laging tumatawag sa kanya mga pulis gawa ng mga nangyayari kay Sendo. Pero nang tanongin ni Ippo kung masamang bata ba noon ang Naniwa Tiger, tinanggi yun ng teacher
dahil naniniwala itong sinusubukang gawin ni Sendo ang lahat para gawin ang tama at siya ay proud kung ano ang narating ni Sendo dahil naging totoo ito sa kanyang sarili. Nagpasalamat ang teacher kay Ippo dahil nandun siya sa venue ng talunin ni Ippo si Sendo, kung saan kahit nga frustrated at nasasaktan si Sendo, kitang-kita naman na nag-e-enjoy siya. Sa araw nga din na yun, na-realize niya na na-meet na ni Sendo ang taong nakakaintindi sa kanya. Pinasalamatan si Ippo dahil naging kaibigan nito si Sendo. Pagkatapos pumunta ni Sendo sa doktor para ipaayos ang kanyang bandage sa kamao, nakasalubong nito si Miyata at sunod niyang kriniti sa isang social skills nito. Tinanong ng Naniwa Tiger ang Thunder God kung ano ang plano nito in the future, kung saan sinagot naman ito ni Miyata na wala siyang plano. Kaya naman nagsasuggest si Sendo na wag nang hintayin ng tsansa na makalaban si Ippo at mag-move on na rin siya kagaya ng kanyang gagawin. Habang naglalakad palabas ng stadium, pinasalamatan nito ni Miyata Sr. dahil sa tingin nito, mas makikinig si Ichiro sa kanyang mga karibal sa same weight class kaysa sa kanya. Sabi ni Sendo na nakakabilib nga ang ginawang paghihintay ni Miyata kay Ippo nang hindi nagsasalita, to the point na pinapalampas pa nito ang ibang mga opportunities. Hindi naman sumang-ayon nito si Miyata Sr. at tinanong kung paano nakakasiguro si Sendo sa kanyang sinabi. Ngunit madaling in-explain naman ni Sendo na kung hindi nga daw hinihintay ni Miyata si Ippo, siguradong kinalaban na agad ni Miyata ang isang historic champ na si Ricardo Martinez. At sunod na sinabi na kung ang plano nga ay hindi umayon sa iyong kagustuhan, matuto kang maging flexible at baguhin ang plano. Naglakad si Sendo na confident at alam niya na kung sino ang gusto niyang next na kakalabanin dahil ayaw niyang kalabanin si Miyata ng out of shape at wala sa hulog. Pahabol pa ni Sendo at naawa siya kay Miyata Sr. dahil naging tennis siya ng isang pasaway na boksingero. Subalit naawa din si Miyata Sr. kaya naoka dahil mas pasaway itong si Sendo. Nang makalabas na si Sendo sa venue, nag-aalit ito kay Ippo dahil nalaman itong pinag-uusapan nila ang pass ni Sendo. Kaya naman pinagalitan ito ng teacher niya dahil ang lagi nitong unang reaksyon ay maging violente agad kahit pa nasa tama ito. Si Ippo, Sendo at ang teacher nito ay pumunta sa coffee shop Herds para mag-usap at kumain. Doon, nagsorry ang teacher dahil siya ay na-late dahil busy siya sa kanyang trabaho. Sa tingin ni Ippo, busy ito sa pagtuturo. Ngunit alam ni Sendo na hindi na siya teacher. At sinabi rin nito na narinig niya sa kanyang lola na ito ay divorce na. Mahilig uminom at umupo sa restaurant na parang statwa ng hindi nakikipag-usap kahit kanino. Tinanong ng teacher si Sendo kung ba't siya nito inimbitahan. Agaran namang na-request ni Sendo kay Ippo na suntukin siya nito. Nang sabihin ni Ippo na hindi niya ito kayang gawin, napilitan si Sendo na sugurin ang ating bida. Kaya naman mabilis na kinato nito ni Ippo at pinatalsik ang Naniwa Tiger. Matapos yun, mabilis na sinabi ni Sendo, "Sensei, gusto mo ba tumira sa amin?" Langya, lover boy din pala tong maangas na to no mga par? Tinanong ng teacher ang buong detalye kung bakit siya nito niyaya. Sinagot naman ito ni Sendo na siya ay pupunta sa Mexico at kailangang may magbantay sa kanyang lola kung sakaling may mangyari dahil matanda na at anytime pwedeng may mangyaring masama. Putik, akala ko naman bagong lab team na mga par. Nang sasagot ng teacher, bigla ang dumating ang mga pulis na nakabunot ng baril. Tinawag pala ito ng shop owner dahil akala nito si Sendo at Ippo ay nag-aaway. Agarang binuhat ni Sendo ang kanyang teacher at mabilis silang tumakas nila Ippo sa mga pulis. Dumating sila sa Kurakuin Hall at doon nagpahinga. Natawa ang former teacher dahil akala nito nag-mature na itong si Sendo, pero wala pa rin pala itong pinagbago. Nang kinailangan ng pumunta ni Sendo sa train station para umuwi sa Osaka, nakiusap ito kay Ippo na ihatid ang kanyang teacher pauwi. Bago ito malis, sinabi nitong pupunta siya sa Mexico kapag magaling na ang kanyang kamao. Kwento ng teacher kay Ippo na kaya siya nag-quit sa pagtuturo dahil nang maghiwalay sila ng kanyang ex-husband, hindi ito tumigil sa panggugulo. Nang maalala nito ang laging sinasabi ni Sendo noon na tutulungan niya ang lahat ng taong nangangailangan ng tulong, na-realize na ni Ippo na kaya niyaya ni Sendo ang dati niyang teacher dahil gusto niya itong tulungan. Kaya naman naluha ito. Matapos yun, tinanong ng teacher kung anong meron sa Mexico at bakit gusto pumunta doon ni Sendo. Sabi naman ni Ippo na sa tingin niya siya ang may kasalanan noon. Nakakita ito ng isang boksingero na sobrang mas malakas
At kung matalo niya ito, pwede niya nang makaharap ang pinakamalakas sa buong mundo. Doon na muna magtatapos ang ating video. Ang kulit talaga ni Takamura mga pare, no? Laptrip ang putik. Hindi mo mapipredict kung ano yung next boom na gagawin eh. Langiang yan. Sayang yung People's Honor Award, no? Tas sa tingin nyo mga par, pumapag-ibig na kaya si Sendo? O ginawa niya lang yun dahil sa pagbaboxing niya? O paano? Abang-abang na lang mga par para sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pinutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!